In fact, nakita ko yung lumabas yung issue pagka-landing ko sa Cebu kaninang umaga. Unang-una, immediately nung nalaman ko yon at na may pinangalan si Congressman Leandro Reviste at nagpapasalamat ulit tayo sa kanya. No? Dahil ang importante dito, transparency. No, kailangan talaga, lalo na para sa mga taga-gobyerno, na open book ang buhay ng mga taga-gobyerno. Ganun talaga eh. No, ganun talaga. Kaya kinausap ko agad-agad si Undersecretary Ary Perez. At sinabi ko sa kanya na niname ka ni Congressman Reviste, although si Congressman Reviste din naman nagsabi na these are based on rumors, etc. May mga narinig siya o binabase din niya sa mga dating mga balita o kung ano man. Kinausap ko si Undersecretary Perez at sinabi ko, iimbestigahan natin ito. Kasi yun ang kabilin-bilinan ng Pangulo sa atin. Na kailangan linisin natin ang DPWH. At ang paglilinis ay walang sinisino, walang sinasanto. Kahit na dati nang nandyan, wala na dyan, nag-resign na, dating administrasyon, o kahit yung mga taong ako mismo ang nagdala. Wala tayong sinisino. At kailangan, yun ang gagawin natin. At kinausap ko sinabi ko yun diretsahan kay Undersecretary Perez. Pero, ang sinabi niya sa akin, unang-una, welcome niya yon, pero ayaw niyang makasagabal at ayaw niyang maging distraction ito dahil alam niya na napakabigat ng kailangan nating gawin at siya ay nag-tender ng irrevocable resignation. At ito, syempre, ay tinanggap ko na. So as of today, hindi na po parte si Undersecretary Perez sa DPWH. Siya mismo ay nagkusa at rinirespeto natin yung desisyon niya. Pero, syempre, yung investigasyon, tuloy pa rin yun. Kagaya ng mga iba ding nag-resign, tulad nila Yusek Cabral, nila Yusek Bernardo, Yusek Ayapana, even Secretary Bunuan, lahat yan. No? Hindi porket na nag-resign, hindi natin imbestigahan. No? Lahat yan kailangan imbestigahan. At yan ang gagawin natin. Kasi yun ang trabaho na binigay sa atin ng ating Pangulo. Na wala tayong sisinuhin, wala tayong sasantuhin, at kailangan linisin natin ang DPWH. So, yun ang immediate na ginawa ko nung nalaman ko ang isiniwalat ni Congressman Reviste. Pero ito lang ang sasabihin ko. Ang ating krusada, no, if I may call it that, no, sorry to be, a little dramatic about it, but krusada ito eh. No, itong krusada na sinimulan ng ating Pangulo nung siya ay nagsalita ng SONA na sa harap mismo ng buong gobyerno ng Pilipinas, executive, legislative, judiciary, at sa harap ng ating mga kababayan, sinabi niya yung now famous words na mahiya naman kayo. Simula nun, sumunod nung kanyang mga inspeksyon at na siwalat niya mismo ang mga nangyari sa bansa natin dito sa napaka-manumalyang mga flood control project na ginawa sa iba't ibang parte ng bansa. Ang ating krusada ay base sa dalawang bagay. Facts and transparency. Hindi tayo pwedeng maglinis ng DPWH, hindi tayo pwedeng magpanagot ng mga dapat managot kung ang magiging basehan ng ating gagawin ay haka-haka, rumor, or sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan. Hindi ganon. Hindi ganon alam ko, napaka-toxic ng environment ngayon. No? Konting salita ni ganito na tungkol dito, tungkol sa taong ito, parang yun na yung totoo. Hindi dapat ganon. Ang dapat ay laging basehan facts. Hindi hearsay, hindi kwento,
hindi haka-haka, hindi rumor. Yun nga ang gusto kong sabihin. And ang pangalawa, transparency. Transparency. Tama naman si Congressman Giviste. Meron daw siyang narinig. Sinabi niya yon. No? Sinabi niya yung pangalan dahil meron daw siyang narinig na ganito at meron siyang mga nabasa nung nakaraan. Okay lang naman yun. Walang problema doon. And I welcome that. Kaya mabilis tayong umaksyon dito. Pero, ang pagdidetermine kung sino ang dapat managot ay hindi pwedeng base lang sa ganon. Hindi po ganon ang sistema natin. Ang sistema natin ay dapat, kaya ang presidente, anong unang-unang ginawa? Nagbuo ng independent commission. Composed ng isang dating Supreme Court Justice, isang napakarespetadong dating DPWH Secretary, si Secretary Babe Singson, at isang napakarespetadong accountant, si Ms. Rosana Fajardo. At sila, ang ginagawa nila ngayon, alam ko, napakabigat ng pressure na inaarap nila dahil syempre, galit ang ating mga kababayan, galit tayong lahat, nagmamadali tayo, gusto nating managot yung dapat managot sa lalong madaling panahon. Pero, kailangan ang basihan ng pagpapanagot ay facts at transparency. Hindi pwedeng ganun-ganun na lang. No? Kaya, dahil merong iginabas na pangalan, si Congressman Giviste, iimbestigahan natin yan. At hahanapin natin ang facts. At magiging transparent tayo. Pag nahanap natin ang facts, sasabihin natin sa publiko. Pero, ganun dapat tayo. Di ba? Hindi tayo pwedeng ganun-ganun na lang. No? So, with that, yun nga ang gusto kong sabihin. At makakaasa po, base na rin sa direktiba ng Pangulo na linisin natin itong DPWH from top to bottom. Wala tayong sisinuhin, wala tayong sasantuhin. Si Yusek Perez, matagal ko nang kasama, BCDA pa. Siya ay nanggaling sa pribadong sektor, sa Metro Pacific Group. Nagsakripisyo din siya para sumama sa gobyerno. Ang taas ng sahod niyan sa MVP Group. Pero, ganun talaga eh. No? Ganun talaga sa gobyerno. No? At wala tayong magagawa. Madaling magsabi, madaling manira. No? Ganun talaga. Normal yun. Hindi ako magtataka kung ako sisiraan na rin. Sigurado ako dyan. Meron na nga akong mga naririnig-rinig eh. No? Pero, ganun talaga eh. Normal yun. Pinagdaan ako yan, 26, 27 years na ako sa gobyerno. Pero, hindi natin pwedeng talikuran yung responsibilidad natin. Finally, para sa mga DPWH, sa lahat ng opisyales ng DPWH, kanina tuwan-tuwa ako dahil nakita ko ang mga magagaling at masisipag na engineer, opisyal ng DPWH na nagsama-sama sa Cebu, na nagsasama-sama ngayon sa Davao, na nagsasama-sama ngayon sa Masbate. Nagsasama ngayon sa Cagayan. 24/7 ang paggawa ng detour bridge sa Pigatan, sa Alcala, para magkaroon ng detour sa Pigatan bridge sa Cagayan. Sila lahat ay nagtatrabaho. Hindi alam ng marami sa mga kababayan natin yan. Kaya ako, nagsasabi sa kanilang lahat, wala tayong sisinuhin dito. Kung kayo ay maayos, honest, masipag, wala kayong dapat ikabahala. Pero, kung kayo ang kabaliktaran nun, at kayo, kamukha ni Alcantara, ni Hernandez, ni Mendoza, ni Duya, ni sino-sino pa dyan, yung sa Mindoro, yung si Pakanan, kung kagaya nyo sila, siguro naman na ngayon naniniwala kayo na seryoso ako. Na kung kahit na sarili kong pinasok, whiff lang ng chismis o ng sinabihan ko, sorry, walang sinasanto dito. Kung yung kaya kong gawin, maniwala kayo sa akin.
gagawin ko yan sa lahat ng mga loko-loko dito sa DPWH. Kahit sabi ko nga, kahit magkaubusan dito. Natingin ko, hindi naman, kasi nakakita na ako ng mga maayos talaga. So with that, again, utos ng Pangulo, direktiba sa atin, top to bottom, cleanse. Whether dating administrasyon, dati nang nandyan, nag-resign, nandyan pa rin, including the people that I have personally brought in. Wala tayong sisinuhin dito. Okay, maraming salamat. And questions? Ang binabanggit naman ni Congressman, may history daw si Yusek doon sa nakaraan niya sa BCDA, hindi naman dito daw sa DPWH. Kung masasabi niyo doon? Again, iimbestigahan natin yan. No? Meron din kasi siyang sinabi na may kinausap na bakit ko ginawang head ng back, unang-una, wala pa akong ginagawang head ng back, for the record. Wala pa. Wala pa. Kasi nga, kaya nga kami may strat planning ngayon dito, kasi pag-uusapan namin yan. Kasi kung maalala ninyo, nagrekomenda ang ICI na ibaba natin ang authorities ng DE at ng regional. Kinagahati natin yan. No? Ngayon, 75 na lang, galing 150. Ibinigay na natin sa levels nung, I think, right after nung panahon ni Sec Babes. 200 na lang sa region. Ang epekto kasi nun, marami ngayon na aakyat sa central office na ipoprocure. At kailangan, i-reorganize natin para hindi naman mabibigaukan at babagal ang trabaho sa DPWH. So wala pa akong tinatagagang back. In fact, maraming magiging back ngayon. Kasi nga, binaba natin, dadami ang kailangan gawin ng central office, maraming mga back. No? So, unang-una, hindi totoo yun. No? Pero, sabi ko nga, tinawagan ko agad si Yusek Aray, sabi ko, you were named by Congressman Reviste, alleging so and so, so and so. In fairness naman kay Congressman, sinabi naman niya na narinig lang niya ito, o yun nga, sinabi ni remind ako ni Ian, yung mga dating mga news. So, kailangan natin imbestigahan yun. No? So, hindi mo na ako magsasabi ng kahit ano hanggat hindi natin maimbestigahan kung meron ba talagang kinausap na kontraktor, links to a contractor. O, ang pagkakaalam kong link ni former Undersecretary Perez is yun nga, nagtatrabaho siya talaga sa Metro Pacific Corporation. Siya nga ang naging CEO for a while ng Metro Pacific Tollway Corporation. No? Pero alam ko yun kasi, in fact, ako nga ang nagpaalam kay MVP para hiramin siya. No? So, pero, yun, mag-iimbestiga tayo. Pero Sec, may binabanggit din siya na meron daw talaga mga opisyal na nakipag-usap sa mga contractors. Meron nga bang mga taga-DPWH? Pero sabi nga niya, hindi naman daw si Yusek Aray doon. Unang-una, alam nyo, ganito para maintindihan ng mga kababayan natin, yung pakikipag-usap sa contractor, yun ang trabaho ng DPWH, is makipag-usap sa contractor. Ang daming kakontrata ng DPWH. Kung opisyal ang sinasabi niya, again, no? Pero ibang usapan kapag nanghihingi sa contractor. Yun ang ibang usapan. Yung pagkakausap sa contractor, kasama yun sa trabaho, syempre. Halimbawa, yung mga gumagawa ngayon sa Masbate, sa Cebu, sa Davao, sa Pigatan, kumakausap yung mga taga-DPWH sa mga contractor ngayon. Para ipagawa yung mga eskwela, para ipagawa yung tulay, para ipagawa yung ospital, para ipagawa yung mga kalye, yung mga tulay. Ibang usapan yung nanghihingi sa kontraktor. Ngayon, kung merong report na nanghihingi sa kontraktor, yan talaga, pasensyahan tayo dyan. Pero magkakaroon ba tayo ng clear-cut policy? Kasi ito parang... Clear-cut policy saan? Lesson learned ito na hindi basta-basta makikipag-meeting sa mga kontraktor na... Paano kang hindi makikipag-meeting sa kontraktor kung yun nga ang nature ng trabaho ng DPWH is magpagawa. At hindi naman kaya ng gobyernong magpagawa ng sarili niya. Kailangan niya magpabid. Kailangan niyang kumausap sa kontraktor, lalo na pag ini-implement na yung proyekto. Ngayon, ang bawal, yung manghihingi ka at yung hindi ka susunod sa ating mga batas at regulasyon. Merong batas yung RA 9184, o ngayon, yung amended by 12009, yung Government Procurement Act. Yun,
kapag merong ongoing na bidding, yung back, hindi pwedeng makipag-usap sa contractor yon. Bawal yon. Pag yun ginawa, pasensyahan tayo dyan. Pero kung nag-i-implement ng proyekto, paano ka naman hindi pwedeng makipag-usap sa contractor, ini-implement nga yung project? Huwag kang manghihingi. Or, kapag ka nagpo-progress bidding ang contractor, naniningil, at nakikipag-usap ka para sabihin, pare, pahingi mo ng padulas bago kita bayaran. Yun. Iba yun. Yun ang bawal. Yun ang illegal. At yun, makukulong sila kagad doon. Bribery yun. So, sana maintindihan ng media at ng mga kababayan natin, meron tayong rules. Kailangan nga, hindi tayo nagkukurang sa batas at sa regulasyon. Hindi pa ako tapos. Hindi tayo nagkukurang sa batas sa regulasyon. Ang pagkukurang natin, yung pagsunod sa batas at yung pagpapatupad sa batas. Problema dito sa DPWH, sa katagalan ng panahon, hindi sinusunod ng batas at hindi pinapatupad ng batas at hindi nahuhuli yung mga nagbabiolate sa batas. Di ba? Yun, hindi na pwede yun nga. Sec, may particular kasi binanggit na senaryo nakipag-meet sa restaurant. Yung ba makikipag-meeting sa restaurant, highly sociable po minsan yung mga public servant natin, yung mga opisyal natin sa DPWH. May mali siya ba doon? Para sa akin, it is not disallowed. Pero syempre, hindi, parang medyo, hindi, medyo may, parang alanganin. Hindi ba? Parang alanganin yun correct? Pero hindi siya illegal. Hindi illegal yun. Di ba? Ako kapag sa dami ng mga meeting ko araw-araw, minsan hindi ko maiiwasan na makikipag-meeting ako sa restaurant. Di ba? Pero, medyo mas maganda sana kung sa opisina. Hindi ba? Mas maganda sa opisina. Pero by the way, gaya na rin ng mga siniwagat ni Alcantara, ni Bryce, minsan kahit sa opisina, hindi din sigurado yan. Minsan nga, doon pa nagbibigayan, di ba? Sa opisina. Di ba? So, ito, again, facts lang at transparency. Di ba? Ganun yan. At sumunod tayo. At kung hindi tayo sumunod, handa tayong tanggapin ang consequence nung hindi pagsunod. At ang consequence nun is, tatanggal ka sa trabaho, makakasuhan ka, makukulong ka, mawawala pa baka pati yung pera ng pamilya mo, mawala kasi makukumpis ka yan. Yun lang. Importante lang. Ipatupad natin ang batas, sumunod tayo, at pagka merong hindi sumunod, napatunayan yan, pasensyahan tayo. Kulong kayo. To be fair, no. No, he just said, ayokong maging pabigat. Yun ang sinabi niya. Kasi sinabi ko na sa kanya Sinabi ko na sa kanya, iimbestigahan kita. Siyempre, kailangan kita imbestigahan. Lahat iniimbestigahan natin. Kailangan imbestigahan. Ikaw ang uunahin kong iimbestigahan. Pero sabi niya, okay lang yun. Sex, sabi niya. Pero, ito na po. Magkukusa na po ako kasi napaka-importante, itong sinabi niya, napaka-importante na kailangan gawin ng departamento base sa mga direktiba ng ating Pangulo at ayokong maging pabigat. Yun ang sinabi niya. That's very unfortunate. It's very unfortunate, but, you have to give it to former Undersecretary Perez. May delikadesa siya, may dignidad siya. Hindi siya kapit tuko. Siya na mismo nagkusa. Pero, ganun talaga ang gobyerno